Dapat po kung sino lamang po yung nagpa-participate sa impeachment trial, dapat yun lamang ang boboto. Basta't kami po, sa party po namin, sa House at sa prosecution panel, ang nire-recognize po namin ay yung leadership po ngayon ni Senator Win Gatchalian. Pwede pong si Senate President Win Gatchalian ng Senate President na nire-recognize ngayon, pero hindi siya yung uupo. Kahit gaano po kabigat ang aming ebidensya, kung ito naman po ay hindi papayagan ng presiding officer at ng mga senator judges, napakahalaga po kung sino po yung uupo bilang presiding officer. Dahil yun po yung pupukpok ng gavel. And by Monday, due po kami para magsumitin ng aming pre-trial brief. At sa June 18, dito na po gaganapin ang pre-trial conference. Ang pre-trial conference po ay hindi po ito covered live by media. So, hindi po ito open for public. So, ito po ay gaganapin lamang sa Senado kung saan dito po ay magkakaroon po kami ng stipulation of facts, marking of evidence, at dito din po ilalahat yung mga magiging testigo po namin kung sino-sino po. Ito po ginagawa to prevent surprises pagdating na po sa trial proper. At sa July 6, dito na po naka-schedule ang trial proper po sa Senado. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung dun sa pre-trial brief, conference, may we know kung gaano karami yung ipipresentang witness ng prosecution, if you are at liberty to disclose? More or less 25, more or less. So, po pwedeng mas madagdagan kasi normally may mga reservation po yan. So, for additional witness na sa ngayon ay hindi pa namin i-consider. So, more or less, yan po yung magiging... pero ang pinakamarami po kasi dyan is yung dalawa, yung sa unexplained wealth at saka dito po sa confidential fund. More or less, kung doon po sa pagdinig ng Justice Committee, nagkaroon na rin ng ideya ang mga mamamayan kung sino yung iba na maaaring maging witness. Pero meron bang inaasahan tayo na malalaking mga pangalan? May mga kinukonsider pa po kami, pero as of now, hindi pa po namin po pwedeng i-disclose dahil pinafinalize pa lahat ito. But when the proper time comes, siguro i-divulge din po namin. Sino magte-take part dito sa pre-trial? Sino yung participant sa pre-trial conference? Senators at impeachment team? Kami po ang nandoon, yung party ng defense, mga defense lawyer po ni Vice President. At kami po, kasama po yung mga private prosecutor. May mga private prosecutor po kami kasama. Yung pong paraan kung paano sinagot nung kampo ni Vice President yung mga charges po sa kanya. At sabi nyo nga po, ang description din ng iba medyo ampaw. At ito rin yung paraan kung paano nila sinagot yung mga nagdaan. Prelude po ba ito na maaring ito yung magiging taktika din nila dun sa actual trial? Siguro ang dahilan kung bakit ganito yung sa kanilang sagot, dahil siguro wala sila may sasagot. So, aasa po sila sa mga objection pagdating po sa trial. Kaya nga napakahalaga po kung sino po yung uupo bilang presiding officer. Dahil yun po yung pupukpok ng gavel at magro-rule sa mga objection na gagawin po ng both camps. So, kaya nga po kami, hindi naman po namin hinihingi, nakampihan kami. Ang gusto lamang po namin ay isang hukom na wala pong pinapanigan, bagkus ang taong bayan. Yun lang po yung gusto namin. Para maipresenta po namin ng maayos ang aming mga ebidensya. Kasi kahit gaano po kabigat
ang aming ebidensya. Kung ito naman po ay hindi papayagan ng presiding officer o ng mga senator judges. Hello? At ng mga senator judges, magiging baliwala lamang po ang mga ebidensya. Kasi it's either yung senator judge na presiding officer ang magdidesisyon o po pwede po niya itong bagsak sa ang pagdidesisyon pwede pong ibigay sa mga senator judges via vote. Hindi pa malinaw sa ngayon kung sino ang pipreside dun sa impeachment trial. Kasi based po dun sa dating rules, pagka ang presidente po ang nililiti sa impeachment, automatic ang Chief Justice. Pag hindi po ang presidente ng Pilipinas, all other impeachable officers like the Vice President, Ombudsman, members of the Supreme Court or Constitutional Commission, ang uupo dun ay yung Senate President. Pero naalala ko po nung nakaraang o nung huling session po ng Senado, inamyendahan po nila yung kanilang rules kung saan pagbobotohan nila kung sino ang uupo bilang presiding officer. So po pwede pong ikaw yung pwede pong si Senate President Twin Gatchalian ng Senate President na nire-recognize ngayon, pero hindi siya yung uupo bilang presiding officer. So, posible po yun. Based po dun sa bagong amended rules. Eh kung mag-insist si Senator Cayetano na siya yung still the Senate President, magkakagulo ba yung pre-trial conference? Well, ito po kasi basta't kami po sa party po namin, sa House at sa prosecution panel, ang nire-recognize po namin ay yung leadership po ngayon ni Senator Win Gatchalian. Pumunta tayo kung dun sa threshold nung sa provision ng Constitution, malinaw na yung conviction would need 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. But nitong mga nagdaang araw, naririnig ho natin parate yung kataga na coercive jurisdiction ng Senado. But moving forward, nakita ho natin na dalawa na yung nalagas dun sa actual membership, considering yung sitwasyon ni Senator Bato at ni Senator Jinggoy. Ang prosecution po ba tinitignan itong development na ito at pwede bang maging issue ito na maaring talakayin sa hinaharap? Ito po yung malaking issue talaga pagdating po sa numero. Dahil ako po personally, naniniwala po ako, dapat po kung sino lamang po yung nagpa-participate sa impeachment trial, dapat yun lamang ang boboto. Kasi unang-una po, paano ka boboto kung hindi ka naman unang-una nag-participate dito sa impeachment trial? So, paano parang isang huwes, paano po siya mag-render ng kanyang verdict, whether guilty or not, kung hindi naman niya nakita yung mga sinabi ng mga testigo? Pangalawa, hindi po natin pwedeng iparehas yung impeachment trial sa ordinaryong legislative na ginagawa po ng mga senador. Kasi po, maliwanag po, dito po sa impeachment, ito po ay parang this is akin to court hearing. So, pag sinabi po natin akin, ibig sabihin, pwede po natin itong maikumpara sa mga court hearing kung saan po ang huwes tinitignan po yung demeanor ng testigo. Kung ito po ay nagsasabi ng totoo, kung ito po ay nagsisinungaling. Parte po ng kanilang pag-render ng kanilang judgment base po sa mannerism, sa conduct ng testigo na inuupo po sa witness stand. Kaya nga po, pagdating po sa appellate court, ang nagiging issue, kadalasan na po dyan, ang issue na po dyan, issue ng law, batas po. At hindi na po pinakikialaman ng mga appellate court yung issue sa fact. Kasi po, ang sabi po ng mga korte, ng Korte Suprema, hindi po nila pakikialaman ng issue pagdating po sa fact kasi ang best na makaka-ascertain ng mga testigo ay yung korte na nagdinig ng kaso. So, ganun din po dito. Paano po sila boboto kung hindi naman po nila nakita yung testigo
Hindi po nila na-assess yung demeanor, hindi po nila nakita at na-assess kung ano yung kung ito po ay nagsisinungaling o hindi. Sa papaanong paraan po at kanino pwedeng i-raise ang issue na ito? Kong. Well, at the end of the day, sa aking palagay, sa Korte Suprema pa rin to. Pero siguro, tingnan natin kung po pwedeng i-apply yung quorum. Kasi kung yun ang magiging decision nila, yung sa quorum, at ito, may mga decided cases na dito, sa tingin ko, wala rin naman masama na dapat ito rin ang i-apply pagdating po dito. Kasi paano po yun? Ang basis po ng quorum ay, let's say, sa 22. Di ba? Hindi po sa 24. So, alangan naman yung pagdidesisyon doon po sa walang quorum. Parang hindi naman po yata tama yun. When is the best time to raise this matter before the Supreme Court, Mr. Congressman, considering na yung trial ay papalapit na? Siguro mas maganda, the soonest, the better. Dahil ito po ay ang trial po, less than a month na lang, magsisimula na. Ibig po bang sabihin na meron na kayong nakakasa? Hindi, ito po kasi, ang pinaghahandaan pa lang po namin ngayon is yung pre-trial conference. So, ito po, in-passing pa lang po namin na pag-usapan. So, wala pa pong definite kung ano po ang gagawin namin dito. Ano yung output ng pre-trial conference? Ano yung output? Yung pre-trial conference po, ang purpose po kasi nito, para hindi na po masayang yung oras ng korte. Kumbaga, yung po pwedeng pagkasunduan na dito para hindi na kailangang patunayan pa pagdating po sa trial. Puntahan po natin yung trial proper, Kong. Meron na pong bang